Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 20, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 7, verse 1 to 2, verse 10, verse 25 to 30. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kahit nang nasa templo si Jesus nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y kilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya'y nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, si Jesus ay nasa Jerusalem sa panahon ng pista ng mga tolda. Pinag-uusapan siya ng mga tao. Anong sabi ng mga nakakita sa kanya? Hindi ba ito yung taong gusto nilang patayin? Hindi ba kilala natin kung sino siya at saan siya galing? Sa isip nila, sapat na yung makilala si Jesus based on their external knowledge. Alam nila yung hometown niya, alam nila kung sino yung magulang niya, yung pamilya niya, alam nila yung mukha niya, alam nila yung hanap buhay ni Jesus. Pero ang sagot ni Jesus ay malinaw. Kilala ba ninyo ako? Kilala ba ninyo ako kung saan ako nagmula? Sabi niya ganyan, "Ako'y naparito hindi sa agyan ng sarili ko, kundi dahil yung katotohanan ang nagsugo sa akin." Ibig sabihin, may pagkakaiba na alam mo yung biography ko, pero hindi automatic kilala mo ko at saan ako nagmula. Hanggang ngayon, marami sa atin, kilala natin si Jesus. Pero, paano ba pagkakakilala natin? Kilala natin yung kanyang historical figure. Kilala natin siya bilang nasa krus. Kilala natin siya bilang bahagi ng tradisyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay tunay natin siyang nakikilala. Dahil ang tunay na pagpapakilala kay Jesus ay hindi lamang based on those historical information. Ang tunay na nakakakilala kay Jesus ay yung mga taong mayroong relasyon sa Kanya. Hindi sapat na alam mo ang dasal kung hindi mo kakilala si Jesus. Hindi sapat na kilala mo ang kwento kung hindi mo siya pinapapasok sa buhay mo. Hindi sapat na marunong lang tayo magsimba, pero hindi naman natin siya sinusunod araw-araw. Sa panahon ngayon, maraming bagay ang mas malakas ang boses kaysa sa pagkilala sa Diyos. Marahil ano nga ba yung mga nagpapalayo sa atin para makilala natin si Jesus? Kasi mas malakas yung pressure ng trabaho, pressure ng hanap buhay. Yung hanap buhay tsaka yung trabaho, kilala natin, but not Jesus. Mas malakas yung social media, but not Jesus. Mas malakas yung ingay ng opinyon ng mundo, but not Jesus.
At minsan dahil sa sobrang daming ingay, nawala yung lalim natin ng pagkakilala kay Jesus. Kaya ito yung challenge sa atin. Minsan kaya hindi natin siya lubos na nakikilala dahil gusto natin si Jesus ay, paano ba to? Gusto kasi natin na si Jesus ay ilagay natin based on our own context. Gusto natin makilala lang kasi si Jesus based na, siya yung pag may pinagdasal ako, sasagutin agad. Siya yung nagbibigay ng blessing. Pero kapag tinuturo ng sakripisyo, nagdadalawang isip na tayo. At dahil dito, mahalagang itanong natin, kilala ko nga ba si Jesus? O kilala ko lang siya ayon sa gusto kong pagkakakilala sa Kanya? Paano natin maisasalapat yung gospel natin ngayon? Number 1, maglaan ng tahimik na sandali. Perhaps 5 minutes para kausapin si Jesus, hindi bilang ritual, kundi bilang tunay na makikipag-usap. Ang tunay na pagkilala ay nagsisimula sa pakikinig at pakikipag-ugnayan. Hindi kailangan yung laging mahabang salita. Ang kailangan ay yung bukas yung ating puso. Pangalawa, basahin natin yung isang bahagi ng Ebanghelyo at tanungin ang sarili, anong ipinapakita nito tungkol kay Jesus? Mas lumalalim ba yung pagkakilala kapag hindi lang tayo nakikinig kundi nagninilay? At pangatlo, kung meron kang decisions for today, kung si Jesus ang susundin ko, ano ang gagawin ko rito? Dahil ang pagkakakilala kay Jesus ay nasusukat din kung sumusunod ba tayo sa Kanya sa ating pang-araw-araw na buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, marami akong alam tungkol sa iyo. Nakikinig kami ng gospel araw-araw. Pero turuan mo akong tunay na makilala ka. Hindi lang sa pangalan, hindi lang sa tradisyon, kundi sa pamamagitan ng malalim na relasyon. Sa gitna ng ingay ng mundo, bigyan mo ako ng pusong marunong na makinig sa iyo. At sa bawat araw, naway mas malinaw ka naming makilala at mas tapat ka naming sundan. Amen. Friends, kung may kakilala kang malapit sa simbahan, nagsaserve pero naghahanap pa rin ng malalim na pagkakilala kay Jesus, share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga GC, mga kaibigan, kamag-anak, pamilya o classmate. Minsan, sa simpleng pag-share, ito yung nagiging simula ng mas malalim na pagkilala kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduhan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.